43 cum laude, no? 70 magna cum laude, at 19 na summa cum laude. No? Ito rin ang taon kung saan umani tayo ng napakaraming summa cum laude. Noong 2023, meron tayong 13. Noong last year, 2024, meron tayong 9. Pero ngayon, bumawi tayo, 11. Sa buong diliman, 241 ang summa cum laude. Ilang porsyento yung 19? Almost 10%. No? Parang ganun, or 8%. No? Pero malaki yun. No? So ito rin ang pinakamataas na bilang ng summa cum laude sa kasaysayan ng CAL o noong nasa division pa tayo ng Humanities sa dating College of Arts and Sciences. Isa sa mga dahilan ng pagkakaroon natin ng maraming Latin honors at mataas na grado ay maaaring dahil sa malakas at kritikal na kurikulum ng CAL. Meron itong balansyadong general education subjects, courses, cognate at prescribed at free elective. Diba? Sasawa ka sa elective kahit anong pwede. Dahil dito, nararamdaman ng ating utak at puso kung ano ang kailangan ng ating loob, isip at budhi. Ito rin ang magtutulak sa atin upang maging kritikal, analytical, at nagsusuri upang isulong ang isang siyentipiko at makabayang edukasyon. Kaya naman, sarado ang ating pintuan sa CAL, dito sa CAL, at hindi maaaring makapasok ang usapin sa pagbabawas ng GE. At ang panukalang gawing 3 taon lamang ang edukasyon sa kolehiyo. Hindi yan makakapasok sa ating kolehiyo. Magnilay at tumudla. Mangarap at abutin batay sa inyong kakayanan at talas ng isip. Ang arte at literatura ay asin at paminta ng isang lutuin. Hindi ito pwedeng tanggalin dahil mawawala ng silbi ang isang pagkain. Ang GE, ang kaluluwa ng isang institusyong pang-edukasyon. Haligi at hamba ng isang makataong lipunan. Isang kwento lamang ang ipapabaon ko sa inyo dahil 2:00 na. No? Bagaman binanggit ko na ito, 4 na taon na ang lumipas sa harap ng mga artista ng bayan nagtapos noong 2021. Ano pa yon? Online. No? Istorya ito ng 2 mag-aaral sa UP na nagnilay at tumudla para sa kapakanan ng bayan. Eksaktong 54 na taon na ang lumilipas sa buwan din ito ng Hulyo 1971. Doon pumasok si Bebet. No? Kilala niya siguro ito. May 2 estudyante ang nagninilay at nag-uusap. Pinagtatalunan nila kung ano ang maitutulong nila sa ekonomiya ng bansa na patuloy na bumabagsak noong panahong yon. Kapwa sila idealista, subalit naging realista sa aplikasyon ng kanilang plano para sa bayan. Mag-aaral ng economics ang nooy 19 years old na si Bienvenido Boy Noriega, na editor ng Filipination. Samantalang 21 anyos naman si Antonio Tagamulila, na estudyante ng inhinyeriya at editor ng Philippine Collegian. Isa ang kanilang pinagtatalunan noong nagkita sila, ganitong panahon, umuulan at may bagyo pa. At kasulukuyang binabaha ang Central Luzon, 1971 yun. Paano nga ba magkakaroon ng masaganang bukas ang bawat Pilipino? Bagamat magkaiba ang pinili nilang paraan ng paglikha ng bukas para sa sambayanan, kapwa naman ito naging susi upang higit na paigtingin ng susunod na henerasyon ang pagpupursiging humanap ng mas radikal nilang paraan para makatagpo ng mapagpalayang bukas para sa bayan. 5 taon ang lilipas, itatalagang pinakabata, edad na 42, matapos kilalanin din bilang isa sa pinakamahusay na mandudula sa entablado at pelikula. Samantala, si Antonio Tagamulila, pagka-graduate ng UP,
at naging inhinyero ay magiging kadre ng bagong hukbong bayan at papaslangin ng militar noong 1974 sa edad na 24. Ibang landas at paraan man ang kanilang dinaanan, pero iisa ang mithiin para sa bukas ng bayan. Bukal at walang pilas ang paglilingkod nila para sa kinabukasan ng sambayanan. Sila ang mga nagnilay at tumudla para sa kapanganan ng higit na nakararami sa sambayanang Pilipino. Para sa mga scholar at artista ng bayang nasa loob ng chatrong ito, hangad ko'y maging asintado kayo or asintada sa pagtudla ng isang maringal at matapang na bukas, hindi lamang sa pamayanan ng KAL at ng universidad, kundi sa henerasyong iluluwal nyo sa hinaharap. Yung dulo nung tula ko kung bakit laging umuulan tuwing tayo'y nagtatapos. Itanong mo sa buwan, malamang baka hulugan ka niya ng papel de hapong bubungan. Tag-ulan na kasi. No? So mabuhay ang KAL, mabuhay ang tunay na scholar ng bayan. Pinakamataas na pagbubugay sa graduating class of 2025. Maraming salamat at magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyo na aabutin niya na tayo magandang gabi mamaya. So, padayon sa lahat ng magtatapos bukas.